morning. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 March 2024. Nandito tayo sa aklat ng Awit, chapter 97. Pakisabayan ako ng basa guys. Awit chapter 97. Si Yahweh ang kataas-taasang hari. Awit chapter 97 verse 1. Si Yahweh ay naghahari, magalak ang buong mundo, magsaya na't magdiwang lahat kayong mga pulo. Lahat kayong mga pulo. Verse 2. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Verse 3. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Verse 4, yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Takot din ako sa kidlat. Verse 5, syempre nakakamatay yan eh. Parang ang lakas ng voltahe niyan guys. Verse 5, itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandigan. Verse 6, sa langit ay nahayag nga ang kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Verse 7, lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam, mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Verse 8, tagagalak itong Zion, mamamayay nagsasaya, nagagalak ang lahat ng mga lungsod itong Juda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Verse 9, ikaw Yahweh ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Verse 10, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya, sa kamay ng mga buktot. Tiyak na ililigtas niya. Awit chapter 97 verse 11, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag. Pakisabayan ako guys, medyo nalilito na naman mata ko. Awit chapter 97 verse 11, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Awit chapter 97 verse 12, kayong mga matuwid kay Yahweh ay magalak, sa banal niyang pangalan kayo'y magpasalamat. Awit chapter 98, si Yahweh ang hari ng buong mundo. Guys, ito buong mundo to. Awit chapter 98 verse 1, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Verse 2, ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Anuhin ko lang yung title ha. Anuhin ko lang yung title guys. Nakalagay kasi si Yahweh ang hari ng buong mundo. So, ibig sabihin siya yung namumuno sa buong mundo. Ganun. Ang hari kasi is katumbas rin yan sa amin. Sa ibang bansa, hari ang tawag sa kanila sa mga namumuno. Pero sa amin is president. Pero nakalagay dito guys, so, si Yahweh ang hari. Yung pinaka-title lang naman, si Yahweh ang hari ng buong mundo. Okay, ulitin ko. Awit chapter 98 verse 2, ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Verse 3, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Verse 4, magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig, si Yahweh ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Verse 5, sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit, at si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Verse 6, tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Verse 7, mag-ingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang buong mundo at lahat ng naroon. Verse 8, umugong sa palakpakan, pati ang karagatan, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Awit chapter 98 verse 9, si Yahweh ang dumarating
magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Dumarating. Ibig sabihin guys, pangkasalukuyan ito dumarating. Kasi kung ano lang is darating, si Yahweh ay dumarating. Maghahari sa daigdig. Hindi ko talaga ma-sure. Kasi kung kung si Yahweh ang maghahari sa buong mundo, sa buong daigdig guys, wala na tayong president or mga hari na sa bawat bansa. But siguro ang sinasabi niya is si Yahweh ang hari ng buong mundo. For example, may mga hari tayo, may mga president tayo, 'di ba? Siya yung pinakahari sa mga hari. Siya yung magmamando sa mga president, ganun. Parang ang sakop na ni Yahweh dito is mga mga high leaders na, for example, hari ng Arabia, hari ng mga, basta kung ano-ano bansa, tapos sa atin naman, president natin, ganun. So, siya na yung pinakamataas. Okay, pero sa atin kasi is through election dito, syempre sa Bible, ano na yan, parang, si Yahweh na talaga yung hari. Parang, ina-appoint na nila na si Yahweh na yung pinakahari sa mga hari, ganun. Siya yung maghari sa buong daigdig. Si Yahweh ang kataas-taasang hari. Ayun na nga, yung sinasabi ko. Kasasabi ko lang. Sa Awit chapter 99 guys, ang title naman is si Yahweh ang kataas-taasang hari. Awit chapter 99 verse 1, si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao ay nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Verse 2, si Yahweh dakilang tunay sa Zion o sa mga bansa, si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Verse 3, purihin natin ang banal at dakila, niyang ngalan si Yahweh ay banal. Verse 4, ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katwiran, ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan, ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan, sa harap ng kanyang trono tayo ay manambahan, si Yahweh ay banal. Verse 6, si Moises at si Aaron na pangapari niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang si Yahweh dalanginan, dininig naman sila. Verse 7, si Yahweh ay nagsalita sa isang haliging ulap, sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Verse 8, o Yahweh na aming Diyos, sinagot mo sila agad at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad, ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Awit chapter 99 verse 9, ang Diyos natin na si Yahweh, dapat nating parangalan sa banal na bundok, niya sambahin ang kanyang ngalan, si Yahweh na ating Diyos ay banal. Ito nga lagi kong sinasabi sa Bible guys paano yan napakalayo natin sa bundok ng Zion? Kasi nandito tayo sa pinakadulo, diba? Okay, awit chapter 100, awit ng pagpupuri, isang awit ng pasasalamat. Awit chapter 1 Awit chapter 100 verse 1. Taas natin ng konti para makita. Minsan kasi talaga lumalabo na rin yung salamin ko, di ko maintindihan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Awit chapter 100 verse 1 guys. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Verse 3, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Verse 4, kaya nga pag nililiteral natin yan guys, so ibig sabihin kasama tayo, kahit napakalayo natin sa kanila. Okay, ulitin natin.
Awit chapter 100 verse 3. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo kanya-kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya. Kabilang sa kanyang kawan. O diba, kabilang tayo. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang, sabi ko sa inyo, pag ang daigdig ang pinag-usapan, kasama tayo. Pero pagka Israel lang ang pinag-usapan, syempre, parang iniano ko na hindi tayo kasama. Ini-imagine ko lang. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang o maawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya pasalamatan. Awit chapter 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Bukas na itong awit chapter 101. Pero may time pa tayo eh. Ang pangako ng hari. Awit chapter 1. Isang awit na katha ni David. Awit chapter 101 verse 1. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Verse 2. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating? Sa akit ako'y lalapitan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Verse 3, sa buhay kong ito, ang gawang masama di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Awit chapter 101 verse 4, aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan di ko iisipin ang gawang di tumpak. Awit chapter 101 verse 5, siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Verse 6, ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos ay ako ay kaisa, sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Verse 7, sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan, sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Awit chapter 101 verse 8, lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Dapat magiging mabait tayo para di tayo palayasin. Bye everyone, God bless.